Mayong adlaw sa atong mga kaigsuunang mga Bisaya, sa atong mga kapatiran dyan ng mga Tagalog. Magandang umaga po sa ating lahat, saan mang sulok ng mundo. At ako po pala si Brother Roy Silisti at aking kasama. Ako po si Brother Rex Resilio. Ito po, patuloy po tayong pag-aralan ang tungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Nasa part 9 na po tayo sa ating series. At ang ating topic na tatalakayin ngayon mga kapatid ay ang pamagat na totoo ba na nagpapatawag na Papa si Apostol Pablo. Dahil ito po ang naging basihan ng mga critics ni Apostol Pablo, kaya sinabi nilang son of perdition dahil si Pablo daw ang pinuno ng Babylonian teaching o Babylonian na pananampalataya na kung saan siya daw nagpapasimuno ng nagpapatawag na Papa. Dahil po sa nabasa nilang yan, sa mga sulat ni Pablo, nag-conclude po sila na si Apostol Pablo ang unang Santo Papa. So ngayon, ating babasahin, ating titingnan ang mga bersikulo na kanilang ginagamit, kaya sila'y nakapag-conclude na si Apostol Pablo ay son of perdition at nagpapatawag ng Papa. At lumabag daw ito sa sinasabi ni Misaya sa Matthew na walang magpapatawag na Papa, Rabbi, Rabay, magtutudlo, kay wala daw ibang Ama, kundi siya lang, at walang ibang tagapagturo kundi ang banal na Espiritu. So ngayon, tingnan po natin kung gaano ba katotoo ang kanilang paratang kay Pablo. Pakibasa Brother Rex sa 1 Corinthians chapter 4 verse 14 to 17. Okay. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 14 hanggang 17. Sa verse 14, ito'y isinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay sa Misaya, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Misaya Yahawashai, sa pamamagitan ng magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Kaya't isinasama ko sa inyo tularan ninyo ako. Dahil dito pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minahal at tapat na anak sa alahayam. Paalahanan niya kayo tungkol sa mga prinsipyo ko sa buhay sa pagsunod kay Misaya Yahawashai. Ang mga prinsipyo ring iyan ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Okay. Yan po Brother Rex ang naging basihan ng mga nagtuturo na si Apostol Pablo ay nagpapatawag na Papa. At dahil dyan sa verse na yan, sabi niya, mga anak, at kahit magkaroon pa kayo ng 1,000 tagapagturo, hindi nyo Kaya nung sinabi rin niya na si Timoteo ay ang kanyang anak, tapat na anak, inunawa na po nito nila na dahil sa ganung pagkatawag ni Pablo kay Timoteo at doon sa mga mananampalataya doon sa Korinto, ay nag-conclude po sila na yun na po ang pasimuno ng nagpagpapatawag na Papa. Okay, tingnan po natin sa ibang verse na binasa nila. Itong Tito chapter 1 verse 4. Okay. Sa Tito chapter 1 verse 4. Sumusulat ako kay Tito na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumasa iyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Elohim, Ama, at mula sa ating tagapagligtas na si Misaya Yahawashai. Okay. Dahil po sa mga verse na ito na nagsabing tapat na anak, tunay na anak sa pananampalataya, nakapag-conclude na po sila na si Pablo ay unang pasimuno ng pagpapatawag na Papa. Ngunit po mga kapatid, hindi po nila binasa ang buong chapter ng 1 Corinthians chapter 4 verse 1 at hindi nila tiningnan kung bakit nasabi ni Pablo ang ganoong mga salita. Hindi nila tiningnan, kumbaga nag-conclude lang sila diretso na yan na ang paglabag sa tinuturo ng Misaya na nagpapatawag ng Papa. Ngunit hindi natin nabasa sa mga inaano nila na nagsabi si Pablo, kailangan nyo akong tawagin na Papa dahil ako ang nagturo sa inyo. Kailangan Papa ang tawag nyo sa inyo. Mayroon bang nabasa Brother Rex? Wala. Okay. So
Ating babasahin to, Brother Rex. Yung Kasi ang nangyari kasi sa mga ibang tagapagturo, ang ginagawa nila, hugot tapal ng mga verses na binigyan ng kahulugan. Ngunit ang buong kapangyayari o buong pagkasabi doon ay iba talaga ang ipakaintindi ni Apostol Pablo. Kaya yan ang dahilan bakit na maraming maling interpretasyon dahil naghuhugot tapal ng mga verse. yan talaga. Kasi ang nangyari, hugotapal, kaya napag-conclude ng ganon. At ito namang ating mga kababayan ay madaling naniniwala, hindi naman binasa ang buong chapter kung ano ang buod ng istorya, ba't nasabi ni Pablo yon. Okay, sige, basahin natin, Brother Rex, para ating makikita kung ano ba ang nagiging kaso dyan, bakit sinabi ni Pablo yan. Okay, sa Corinthians chapter 4 verse 1 hanggang sa unahan. Buong chapter yan. Okay. Sa verse 1, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Misaya at katiwala ng mga hiwaga ng alahayam. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili, kahit na walang umuusig sa aking budhi. Subalit hindi iyon katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang alahayam ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong hahatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng alahayam. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y bibigyan ng alahayam ng angkop na parangal. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan, upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasabihang sumunod kayo sa patakaran. Huwag ninyong ipagmamalaki ang isang tao kung hahamakin lamang naman ninyo ang iba. Paano kayo makakahigit sa iba? Hindi ba't lahat na nasa inyo'y ibinigay lamang ninyo sa inyo ng alahayam? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y naghahari na kahit hindi kami tumulong sa inyo. Sana nga'y naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng alahayam na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panuurin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Misaya. Kaya kayo na may marurunong dahil kay Misaya. Mahihina kami, kayo na may malalakas. Hinahamak kami, kayo na may pinapangaralan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami pinaghihirapan at walang matirhan. Nagpakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin kapag kami inuusig. Tiniis din namin iyon. Malumanay kaming sumasagot sa mga naninira sa amin. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan, pinakamahamak sa lahat ng tao sa mundo. Ito'y isusulat ko, hindi upang hiyain kayo, hindi upang pangaralan bilang minahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay sa pagsunod sa Misaya, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Misaya Yahawashai, sa pamamagitan ng magandang balita na ipinapangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Dahil dito pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minahal at tapat na anak sa alahayam. Paaalahanan niya kayo tungkol sa prinsipyo ko sa buhay sa pagsunod kay Misaya Yahawashai. Ang mga prinsipyo ring iyan ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Nagmamalaki ang ilan sa inyo dahil ang akala nila'y hindi na ako pupunta riyan.
Ngunit kung loloobin ng alahayam, ako'y pupunta riyan sa lalong madaling panahon. Titingnan ko kung anong kapangyarihan ang ipinagmamalaki ng mga iyan at hindi lamang ang kanilang sinabi. Sapagkat ang paghahari ng alahayam ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ano bang gusto ninyo? Pupunta ba akong may dalang pamalo o taglay ang diwa ng pag-ibig at kahinahunan? Yan ka. So ngayon, kung babasahin ang buong talata at ang buong chapter, makikita natin ang buong istorya. Bakit sinabi ni Pablo yan? Ano sa nakikita mo, Brother Rex, di ba? Ito ay isang sermon. Ito ay isang advice. Panambagon. Ito ay isang, ano ba yan sa Tagalog? Payo. Oo. Payo at talagang ano to, ay discipline na payo ito ng mga mananampalataya. Kaya, ang nangyari, Brother Rex, hinugotapal ang ginawa, kaya pinutol dyan, tapos ipinasok sa series na ito, Son of Perdition si Pablo, kaya ang mga tao nadala rin dahil sa kakulangan sa pagbabasa patungkol sa buong istorya. Basta-basta na lang naniwala. Dahil para sa akin, Brother Rex, nasabi yan ni Pablo, para sa ikabubuti ng iglesia doon sa Corinto. Dahil po, kung titingnan mo yung buong istorya, nag-ano po yan, may mga naghahari-harian doon at nag-aaway-away ang community. Kaya nasabi ni Pablo, wag kayong, kung tingnan mo, i-analyze mo yung istorya, parang mayroong nagmamataasan. Kaya sabi niya, kahit magkaroon pa kayo ng 1,000 tagapagturo, ako lang ang naging ama ninyo sa pananampalataya kay Mesaya. At yan na ang pinagkonkludan ng mga anti-Pablo. Ngunit hindi binasa ang buong talata. Pero kung titingnan mo, wala namang sinasabi si Pablo na tawagin niyo akong Papa. Ngunit nasabi niya yon dahil sa pag-aaway na kung saan maraming nagkiklaim, ako ang una. Kung ganon, ako ang una, dapat kayo sa akin kayo makinig at dapat ganito ang pakinggan ninyo dahil ako ang una. Ganon ang nangyari doon sa iglesia na yan sa Corinto. Kaya makikita mo dyan sa bandang huli, ang sabi ni Pablo, ano bang gusto nyo? Pupunta ako dyan para upang magdala ng pamalo o pupunta ako dyan na magdala ng mahinahon na salita. So, doon sa pagbabasa natin ng isang chapter, doon mo maunawaan ang buong pakang-intindi sa talata. Hindi mo pwedeng kukunin mo tapos itapal mo doon. Hindi po pwede yan. Lalong-lalo na sa mga kasulatan ni Pablo dahil yan po ay letter sa mga assembly. At ang mga assembly ng Corinto, assembly ng Galacia, assembly ng Pilipos, Efeso, kanya-kanya po yan ang problema na nilulutas ni Pablo. Kaya hindi mo ngayon sa pagkakataon natin, hindi mo pwedeng basahin yan tapos ihambing mo sa sarili mo. Mangyari lang na maihambing mo sa sarili mo kung makita mo na ang naging problema nila noon ay yun din ang naging problema ngayon. Yan po mga kapatid. Hindi po pwedeng kuha tayo dyan para mayroon tayong patotohanan na sinasabi. Maliban na lang kung naka-align yung pangyayari sa nangyayari na kung saan gagamitan mo sa kasulatan na yan. Diba, Brother Rex? Tama. Kapag ang mga sitwasyon na kaganapan sa buhay na nagaganap sa iglesia ay katulad sa mga pangyayari dito sa atin. Kaya dito tayo makakuha ng halimbawa. Paano itinuro? Pero sa ibang mga iglesia, iba't iba ang mensahe doon dahil iba't iba ang kanilang problema. Opo. Yan talaga ang nangyayari na iba't ibang problema. Tapos itong mga naninipa ni Pablo, ginawa ng istorya, binuo ang istorya, ginawa ng topic, tapos ipinalabas na siya ay son of perdition dahil siya daw ang pangulo ng mga Babylonia na nagpapatawag ng Papa na kung saan itinuturo ng Misaya na pinagbabawal niya ang ganong pagtatawag. Ngunit kung iyong basahin dyan at unawain, hindi naman talaga sinabi ni Pablo na tawagin niyo akong Papa. Nasabi lang niya ang ganong pagkasabi upang isitol ang kaguluhan na nagaganap na nagmamataasan ang mga mananampalataya doon sa Corinto. Yan po ang
katotohanan. Bilang elder sa pananampalataya, ganun din ang advice o payo niya sa mga nakaano sa kanya. Yun ang kailangan niyang gawin. Kaya sabi niya, gusto kayo, dalan ko kayo ng pamalo. At ang masaklap, ginawa ng istorya at ginawa siyang son of perdition dahil sa sulat niyan. Yan ba, Brother Rex? Pag tumatawag ka ng papa, pag sinabihan mo ang isang tao na anak, ang ibig bang sabihin niyan, Brother Rex, na nagpapatawag ka na ng papa? Kung sinabi mo sa iyong pamangkin, anak, kunin mo yung ano ko doon. Itimpla mo ako ng kapinak. Pamangkin mo sabihan mo. Ibig bang sabihin nun, nagpapatawag ka na ng papa? Hindi. Ha? Hindi. Kumbaga elderly lang yon, approach. Elderly approach. In-address mo na, anak. Kumbaga pakisuyo ba? Lambing na pakisuyo upang makinig. Sa nakakabata mo. Para makinig. Nak, pakiabot ng towel na, pakiabot ng yung nakikiusap ka ba? Na lalo na kamag-anak mo, pamangkin mo, o kahit di mo pamangkin, anak ng kaibigan mo. Ibig bang sabihin nun, nagpapatawag na ng papa? Yan po ay ating suportahan sa mga bersikulo na ating babasahin ngayon. Dahil hindi po basihan na kung tinawag mong anak, unawain mo na nagpapatawag ka na ng papa. Yan po ang katotohanan. Real talk po tayo. Usap po tayo ng realidad. Huwag pong hugot-hapal. Yan po ang nakakasira sa advokasya ng pananampalataya na pinangunahan ni Pablo, na kung saan, kung ating maunawaan, magiting itong si Pablo, si Apostol Pablo, upang idipinsa ang katotohanan. Ating pong babasahin ang Proverbs chapter 2 verse 1. Okay. Sa Proverbs chapter 2 verse 1. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos ingatan nga at sundin mo. Po, alam natin itong Proverbs, ito po ay letter ni Solomon. Sulat po ito ni Solomon at hindi po ito sulat sa naka-address na iglesia, kundi sulat po ito sa mga kamag-anak nilang Israelita o sa mga mambabasa na kung saan may pananampalataya sa Elohim. So, kung ganon, kung ipapataw ninyo na kung nagtawag ng anak ay nagpapatawag na ng papa, hindi pala si Pablo ang unang nagpapatawag ng papa. Ito palang si Solomon. Bakit hindi ninyo inakusahan si Solomon? Natakot kay Solomon. Kay Pablo, hindi. Magaling din kayo, no? So, yan. Yung mga verse na yan. Proverbs chapter 3 verse 1. Proverbs chapter 4 verse 1. Proverbs chapter 5 verse 1. Proverbs chapter 6 verse 1. Proverbs chapter 7 verse 1. Lahat po yan, sundan ninyo mga kapatid, hindi na lang namin babasahin. Lahat po yan, nag-a-address si Solomon na anak. At yan po ang patunay na hindi ibig sabihin tinawag mo anak, nagpapatawag ka na papa. Yan po mga kapatid, yan po ay approach lang bilang elder, bilang sabihin natin mataas ang kaalaman sa aspetong kanyang pinamumunuan. Kaya po, ang nag-approach na anak, yan po ang patunay po eh. Ang dami pong verse na mababasa at hindi lang si Solomon. Ito, basahin mo, Brother Rex. Okay. Sa Genesis chapter 43 verse 29. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng alahayam, anak. Ano sinabi? Anak. Ayan. Unawain nyo ba na nagpapatawag si Jose ni Benjamin na papa? O kung titingnan natin ngayon si Benjamin, kung nagpapatawag ng anak, unawain, o kung tumatawag ng anak, unawain natin na siya ay nagpapatawag na papa at siya na ay pinuno ng Babylonia, ay hindi pala si Pablo ang una nito. Si Jose. Si Jose ang pinakaunang Santo Papa. Bakit di nyo inaral? Kung yan ang naging basihan ninyo, inaral nyo sana, at ang unang Santo Papa, kung yan ang pagbabasihan ng pag-aaral ninyo, si Jose. Pangalawa, si Solomon. Pangatlo, sino? Si Pablo. Ang layo na po. Pero yan po ay hindi basihan. Yan lang po ang papatunay na hindi ibig sabihin na tinawag kitang anak, Brother Rex, kung tawagin kitang anak, hindi na po ibig pakang-intindi ko na tawagin niya ako ng papa. Yan po, Si Jose, tinawag niya, ito bang si Benjamin, sinabi niyong bunsong kapatid?
anak, pagpapalain ka ng alhayam. Tapos, unawain nyo na nagpapatawag si Jose na ama. Yan po ang pagkakamali ninyo. Yan po ang pagkakamali. So, sa ating nailahad, siguro napatunayan namin na walang katotohanan ang paratang ninyo na si Pablo nagpapatawag ng Papa. Kung may mabasa kayo sa lahat ng libro ni Pablo, sa first page niya ng lahat ng libro niya, nagsabi siya, akong si Pablo, tawagin ninyong Papa. Saludar ako sa inyo at agree po ako sa inyo. Yan po ang inyong ginagawa ay nakakatakot na paratang sa isang apostol ng alhayam. At isa pa, Brother Rex, sabi nila, 12 lang daw yung apostol. Paano na yan? Ang dami pong apostol. Lumabag kayo sa sinasabi. Ang sinasabi ng Misaya. Humayo kayo at gawin ninyong disipulo ang buong sangkatauhan. Hindi lang po 12 ang apostol. Ngunit sang-ayon po ako na 12 ang pinagmulan ng mga apostoles. Dahil yan po ang origin na tinuruan ng ating Misaya. At kung sabihin ninyo, yan ay ang mga pillars ng Revelation, wala po akong wala po akong salungat po doon. Yan po ay totoo. Ngunit, kung sabihin ninyong si Pablo ay hindi apostol, kayo po ay tatamaan sa sinasabi ni Peter, mga mangmang kayo. Kaya, salamat po sa pakinig at sa pagpasubaybay, mga kapatid at mga kaibigan, at sa ating mga kababayang Kristiyano. Ito pong mensahe na ito ay para po sa mga sumisipa ni Pablo at nagpaparatang na siya ay son of perdition. At para sa inyong mga kaibigan, mga minamahal naming kababayang mga Kristiyano, dapat po maunawaan natin ang mensahe namin sa inyo, si Pablo po ay hindi sumisipa sa kautusan. Yan po ay kung subaybayan ninyo, wag lang ninyong laktaw-laktaw na ang pagpapanood sa aming mga video, mauunawaan po ninyo at kaisa nyo po kami sa pananampalataya na we are saved by grace. Ngunit magkaiba lang po tayo dahil kayo ang inunawa ninyo ay dahil sa grasya hindi na kailangan ng kautusan. Ngunit ang aming pananampalataya dahil sa grasya kailangan naming sundin ang kautusan dahil kami ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng grasya ng alhayam. At upang maimintin namin ang grasya na kung saan kaligtasan yon, natanggap namin, kailangan naming mamuhay sa kautusan na aayon sa aming pananampalataya at pag-ibig sa Ama. Salamat po sa ating lahat. Amen. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem.